Ave Maria Purísima. Ave Maria Purísima. Sin pecado concebida. Ave Maria Purísima. Sin pecado concebida. Ave Maria Purísima. Sin pecado concebida. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Ang bawat araw ay napakahalaga kapag pinahahalagahan mo sa buhay mo. Subalit nawawalang kahalagahan ang bawat araw kapag ang buhay mo ay parang wala ng kwenta. Para bagang pakiramdam mo ay wala na silbi ang buhay mo. At yan po ang nararamdaman ng iba kapag hirap sa buhay, kapag may karamdaman, kapag may mga problemang hindi nila parang palagay ay hindi kaya. Marami po ang kaganapan sa buhay ng tao. Mayroong tinatamad ng kumain dahil palagay niya ay wala nang silbi ang buhay niya. Mayroong nagpapalasak na sa buhay niya nang dahil bigo siya sa palagay niya. Subalit anuman ang nagaganap sa buhay ng tao, naririyan po ang Ama na kumakalinga. Hindi nawawalay kailanman ang paningin niya. Lamang hindi ito makita ng mga anak niya. Kahit kailan pa man nagkasala siya, hindi kailanman magsusumikap na kayo ay gaganap para sa Kanya. Sapagkat siya ay Diyos ng pag-ibig at Diyos ng buhay. Buhay po ba ang Diyos? Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin po ba ang Ama? Dakila nga po ba siya? Salamat po. Kapag ang isang tao ay nalulumbay, mayroon pong taong kapag nalulumbay, hinahanap niya yung paglilibang sa iba't ibang paraan. Mayroon naman pong tao para lamang siya'y malibang. Subalit mayroon naman pong tao na kapag nalulumbay o nalulungkot nga, hinahanap po ang katwiran ng Diyos. Para nang sa gayo'y maramdaman niya at mabago yung kanyang nararamdamang lungkot o lumbay, doon ay magkaroon siya ng kagalakan. At yun po ang tama sa tao. Nung kapag may kalungkutan siya, hanapin ang katwiran ng Diyos. Makinig siya sa mga banal na aral niya. O dili kaya'y magbasa siya ng Biblia. Magbasa siya ng mga aklat na pangkabanalan. Hindi po yung minsan po ang paglilibang ng tao ay pagbabasa ng mga pocketbook. Ano po? Mga comics, liwayway. Lalo na kung naantig yung damdamin mo na may nangyari sa yung ganon. Lalong lumalalim yung sugat na nararamdaman mo dahil naaantig dun sa binabasa mo. Subalit kapag ang binuksan mo ay Biblia at sinabi mo sa Ama, tugunin niyo po ang katanungan ko kung di ko man marinig kayo. At kapag hiniling niyo po sa kanyang espiritu, ituturo po sa inyo ang paraan sa Biblia. Kung bakit naganap sa buhay mo yan, kung bakit ikaw ay nalulungkot, kung bakit ay ikaw ay ganito at ganyan. Kaya lamang po, hindi nga po lahat ng tao ay gayon ang ginagawa. Sapagkat kung minsan naman ang tao, kapag nagagalit, dinadaan sa trabaho, nasalita sa inyong puso. Hindi nyo po mananamnam sa inyong isip ang kanyang mga kaukulang salita. Kaya po kung kayo ay nagagalit o nagdaramdam, hindi po kayo marapat nakikipagkwentuhan sa walang ituturo sa inyo. Kung hindi ang ituturo sa inyo ay kung paano ka rin magagalit. Alam niyo po, habang ako po ay nakahiga, pinagninilayan ko ang buhay. Halimbawa po, hindi po ako titingin sa buhay ng sino man. Sa buhay ko na lamang. Ganito na lang ba ang buhay ko bawat araw? Pagkatapos ng gawain, kung may tutunguhan, tutungo. Kung may dadalawin, dadalaw. Pagkatapos, pagdating mo, magpahinga ka ng kaunti, kumain, kung kakain. Magbibis, kung magbibis, makikipagbigil ka kung gusto ng Panginoon. At kung ayaw niya, ipagpapahingahin ka ng ilang oras, pero hindi pa kailanman naganap 8 oras ay natulog ka. Ito na lang ba ang buhay ko? Ganito na lang ba ang buhay ko? Subalit, may kasagutan po.
Mainam na ganito ang buhay mo kaysa hindi mo alam ang ginagawa mo. Hindi po ba? Sapagkat kung ang buhay mo'y ginugugol mo sa iba't ibang kaparaanan sa mundo, subalit hindi mo maramdaman at makilala ang Diyos, mas mainam pang ginugugol mo ang buhay mo doon sa alam mong ang kaluluwa mo'y lumulusog, sumisigla, lumalakas at nabubuhay. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang pawang katotohanan na hindi lahat ng tao ay matatanggap ito. Sapagkat kung tao ay tumatanggap nga lamang po ng mga totoong paghahari ng Ama sa buhay niya, alam niyo po mga kapatid ko, wala pong manghihinayang sa bawat araw niya. Bakit hindi niya nagawa yaon? Sapagkat bawat araw, kung gagawin mo lamang nagdudumali ang kagustuhan ng Diyos, hindi ka matatapos gumawa para sa Kanya. At kung susundin mo lamang ang Kanyang kagustuhan, hindi matatapos ang mga mabubuting hinaharap mo, sapagkat siyaan ay nakaukol na at nilalaan niya bawat araw. Lamang po, hindi magagawa ng lahat ng tao ito, sapagkat ang tao ay may pagkasawa. Kaya nga po, isang tao bilang katauhan, salamat po sa Ama. Saan nga po ba nagmula yung tanong sa Panginoon? Hindi po ba sa ating Ama? Ano po ang sinabi niya? Bakit mo ako pinabayaan? Hindi po ba? Bilang katauhan po yaon. Subalit may pasubali siya. Maghari pa rin ang kalooban mo, huwag ang kalooban ko. Alisin mo ang saro sa dibdib ko nang makapagtagumpay ako. Kaya po bilang tao, isang halimbawa po ito sa tao, na kung nanghihina ka na, may Diyos na dudulugan ka. May Kristong pamamatnubay ay hindi po inaalis sa iyo. Subalit, naranasan nyo na po ba yung lahat gusto mong gawin sa kapwa mo? Subalit wala pa rin kwenta ito. Dito po sa gawain ito, makikita nyo lahat yan. Lahat ay iaalay mo sa mga taong dumarating na hindi mo man kaano-ano't kakilala. Ipagkakalo